10 bilyong piso. Yan umano ang halaga ng pondong nakubra ng ilang peke raw na organisasyon mula sa Kaban ng Bayan. Ayon yan sa panimulang investigasyon sa issue ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa sumbong na natanggap ng NBI, lumabas na kabilang sa mga pondong napunta sa wala ang Fertilizer Fund na una nang iniugnay kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Ano nga ba ang mabibili ng 10 bilyong piso kung ibibili yan ng tigi 1 kilong NFA rice? Bawat isa sa mahigit 70 milyong Pilipino mabibigyan ng tig 4 na kilong bigas. Mahigit 600,000 pamilya rin ang mabibigyan ng tig 15,000 pisong cash assistance para sa buong taon sa Pantawid Pamilya Program. Mahigit kalahating milyong entry-level na public school teacher din ang mabibigyan ng 1 buwang sahod sa halagang yan. Pero imbes na mapakinabangan, may 10 bilyong pisong pondo raw ng gobyerno ang napunta lang sa mga pekeng organisasyon na pag-aari ng iilang tao lang sa nakaraang 10 taon. Ayon yan sa isinasagawang investigasyon ngayon ng NBI. Isa sa mga sinisiyasat ng NBI ang JLN Group of Companies, kumpanyang nagpapatupad daw ng mga proyekto ng gobyerno na ginamitan ng Fertilizer Fund, Malampaya Fund at PDAF o pork barrel ng mga politiko. Ayon yan sa affidavit sa DOJ ng isang Merlina Pablo Suñas. Nagpakilala si Suñas na liaison officer ng JLN at ng Department of Agriculture, gayon din ang Department of Agrarian Reform at presidente ng isa sa maraming foundation na binuo ng JLN. Ang mga foundation daw ang tumatanggap ng mga pondo ng gobyerno pero imbis na mapunta sa mga proyekto, napupunta lang ang pondo sa iba't ibang bank account ng isang Janet Lim Napoles na isa sa mga may-ari ng JLN. Kabilang daw dyan ang Malampaya Fund kung saan 700 milyong piso ang nagastos umano para sa mga supply o material na hindi i-deliver. Ganito din umano ang sistema sa mga PDAF o pork barrel ng mga politiko. Habang sa issue ng Fertilizer Fund, may mga lugar daw na walang delivery ang mga foundation na pag-aari raw ni Napoles. Kung matatandaan, inimbestigahan pa ng Senado ang pondo dahil kabilang daw sa mga nakinabang ay mga lugar sa Metro Manila kung saan wala namang mga sakahan na kailangan ng pataba. Ginamit umano ang pondo para sa kampanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004 pero itinanggi ito ng kanyang kampo. Minsan din daw narinig ni Suñas na katransaksyon ng grupo ang opisina ni Senador Loren Legarda at Bongbong Marcos. Itinanggi ng 2 senador na nakatransaksyon nila si Napoles o ang JLN. Nagbigay ng pahayag si Suñas para patotohanan ang mga naunang akusasyon ng isang Benhar Luy kaugnay sa mga transaksyon ng JLN sa gobyerno. Ipinadukot daw kasi si Luy ni Napoles at ng kapatid nitong si Reynaldo Lim dahil sa pagbabalak nitong kumpetensyahin ng JLN pero na-rescue siya ng NBI. Kasama rin si Napoles sa mga ipinatawag sa Fertilizer Fund scam investigation pero itinanggi niya noong may kinalaman siya dito. At sa kanyang bagong counter-affidavit, itinanggi niya rin na meron siyang JLN Group of Companies. Ang kumpanya niya raw ay JLN Corporation na hindi raw nakikipagtransaksyon sa gobyerno. Kung matatandaan, nitong Pebrero lang nang ipa-blacklist naman ng COA ang Pangkabuhayan Foundation Incorporated o PFI na tumatanggap ng pondo mula sa gobyerno. Ilang resibo kasi ng mga gastusin ito na ipinasa sa COA ang natuklasang peke. Hindi rin matunto ng COA ang foundation sa idineklara nitong opisina. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.